Heavenly Father, salamat Ginoo. Karong kabuntagon Ginoo nga imo na pud ming ipukaw para maminaw sa imong pulong, mo praise and worship sa imo Ginoo. Abriya Lord ang mong makasing-kasing, pinagas imong balang espiritu. Holy Spirit hatagi mig revelation sa imong pulong. Dili namo ni masabtan Ginoo, kung dili ikaw ang muhatag og pagpasabot sa among kinabuhi. Gamita ko ang baba. Gamita ko Lord para ma-explain sa imong mga anak Ginoo kini imong pulong para dali ra pud namo Ginoo ma-apply sa among kinabuhi. In Jesus name. Amen. So, mayong buntag, we are now in 1 Corinthians. So, in 1 Corinthians chapter 1, the Bible says, Paul, called as an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Sosthenes, our brother. So tanawon ninyo si Paul, gitawag pud niya iyang sariling apostle ni Jesus Christ. 'Di ba? Kung tanawon ninyo, ngano man jud nga dan iyang ginguda, gitawag siya nga apostle, no? Or Paul called himself also as an apostle, or apostle means one sent. No, gipadala siya in a particular mission, that is apostle, para kining iyang gisulat is the authoritative word of God or inspired by God, no? 'Di ba? Ingon man diha sa Bible, no, nga ingon ni Jesus Christ nga walay lain nga tawag nimo dapat sa tua is brothers, sisters, and servants. Mabitaw nga brad, sis, ana dapat ang tawag nato, brad, sis. Wala dapat mga title, tama? Pero diri si Paul, apostle ang iyang gitawag sa iyang sarili. No, he call himself apostle para diha sa Corinth madawat nila nga gisulat ni Paul is gikan sa Ginoo. Kuha na to. Oh. And kini siya, dili ni siya resulta sa iyang choice. But iyang gingon diha sa verse 1, by the will of God. Sinulat na ko ni kay pagbuot ni sa Ginoo, kini ako ang isulat sa inyo ha. And greet niya ang Chinese tawag niya. And iya pong gisulti diri, kauban niya si Sosthenes, our brother. Yan na siya diya. To the church of God which is at Corinth. So kini iyang gisulatan ang church sa Ginoo nga asa nasa Corinth. So tanawon ninyo, daghan ang mga house church sa Corinth, pero naay main church, kanang dako nga church. Mao ni ang iyang gi-address ni Paul. No. Then iyang gingon diha, so mao din yung pattern sa New Testament nga church is naay mga small gathering, small churches, pero naay murag main church ba, murag isa ka dako nga church pa. Sa magud sa tuwa, natay mga house churches nasa Agdao, nasa Ulas, nasa diri sa Matina, pero naatay main nga dako which is sa Apo View ana. So mao na ang sulatan ni Paul, no. And yang diya, to those who have been sanctified in Christ, no. Unsa maning sanctified, giset apart, no. Giset apart siya from the unbelievers. Kini which is
unbelievers, no? To those who are sanctified, niya na siya diha, or set apart siya from the unbelievers to be the church. Sa maning church means hold out to be separate. No? Mo na nga dili makahilabot, no, ang government sa church. Separation man, na may separation sa atong government sa church. Kuan ninyo? Mo ganina nga naisa ka government official before nga nagahilabot siya ba sa mga butang sa church, no? Sige siya reklamo, gipabarangay pa mi niya. Then amo ang gi-inform ang iyang head, no? Kaya nagtrabaho man siya sa ombudsman. Mo siyang gi-inform sa ang iyang head nga kamo nga naa sa government, amo ta mong i-remind nga dili ka pwede nga makipag murag sausaw ka sa mga affairs sa church. Amin. Kaya ang iyahang jurisdiction lang as an ombudsman is dito lang siya sa mga government officials. Dili siya dinhi sa church. Mao to naundang siya. No? Kaya gi-remind na mo siya niya. And kining church means now mo gani na nga ang simbahan or ang ato ang kinabuhi after nato nadawat si Jesucristo is a continuing sanctification, no? And magpadayon siya until mo balik. Kay mo man siya diha to those who have been sanctified in Jesus Christ. Sabot dili lang instant ang sanctification. Dili instant ang pag-set apart ni Lord sa tuwa from darkness to light, no? Nahinay, no? Pag dawat nimo, gi-set apart ka ni Lord, gi-set apart ka niya from darkness nimo nga kinabuhi to light. Nya usay gusto man nimo balik sa darkness, i-process jud ka ni Lord para ma-set apart jud ka from darkness, no? Until mo balik siya. Di jud na muundang ang sanctification ni Lord sa tuwa. So the moment nagidawat na to ang Ginoo, the process of sanctification will start or will begin. And tanawon ninyo, diha na to makita karon, no? Kung giunsa ta pag set apart ni Lord. Kita man ninyo ang inyong life karon from your barkadas tong una. Di ba? Tong una makita nimo yung mga barkada antud karon palahubog gyapon. Yan tud karon ang mga barkada nimo tong una nga grabe gyapon kalulong sa drugs. Pero ikaw nahinay na ba? Inatagan na ka og ginaset apart na ka ni Lord. Gusto gyapon sa imong lawas mobalik ana, pero ang spirit ni Lord ginasanctify na ka ba? Hinay ang imong will, no, ang imong soul, no, hinay iyanan ang ginasanctify. So makita na nato karon, no, nga ang process of sanctification will start the moment nga gidawat nimo si Lord. So again, dili kasabot gidawat na nimo ang Ginoo, complete na imong sanctification, but it's just a beginning once nga gidawat na nimo si Lord. Mabitaw na gingon niya diya sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 23 nga ang process is a lifetime process. Ang sanctification is a lifetime process. Then yun diya, to those who have been sanctified in Christ Jesus, na ang process of sanctification has begun by God's working. Ang Ginoo ang mo sanctify sa toa. Siya ang mo usab sa toa. Siya ang mo set apart sa toa. Makita nimo ba nga ang imong kinabuhi is lahi na jud sa mga kinabuhi sa darkness.
Then iyang ingon diha then those who have been sanctified in Christ Jesus, saints by calling, yan na siya diya, called to be holy. Or we are called to be holy one of God, yan na siya. Then in verse 2, yang gingon diya now, with all who in every place call on the name of the Lord Jesus Christ, their Lord and ours. Yan na siya diya. In verse 3, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. So tanawon ninyo, si Paul, yang giyugingon diya na grace and peace ang inyong kinahanglan. Grace to you and peace to you from God. Mo na inyong kinahanglan, grasya and kalinaw gikan sa Ginoo. Asa ni gikan? Sa ato ang Ginoo. Yang giyon diya, grace to you and peace from God, from our Father in the Lord Jesus Christ. In verse 4, I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus. So makita ninyo, basahon ninyo ang chapter 1. Gisugdan ni Paul o kanang affirm sa ilaha. Pero ang church sa Corinth, problemado ni nga church. No? Daghan kay silang mga problema. Tanawon ninyo nga, basahon nato sa mga musunuray, puro na ni problema ang isulti diri. Pero makita nimo, si Paul liwat yun siya batasan sa Ginoo nga naman, before siya mo rebuke, i-affirm sa niya. Di ba makita man nato na siya. Then, makita man nato na sa Book of Revelation, di ba, katong 7 churches, Smyrna lang o kanang, I think, Philadelphia yata itong church ang wala niya na wala niya na rebuke. So tanawon ninyo diri, si Jesus Christ sa Book of Revelation, tanawon ninyo itong 7 churches sa Book of Revelations, i-affirm sa niya ang church before niya i-correct, before niya i-rebuke. So among the 7 churches, lima ka churches dito ang iyang gi-correct, ang iyang gi-affirm tapos gi-rebuke. Same batasan si Paul. Gi-affirm sa niya ang church, ay siya ni correct. Makuha na to. So, Paul always begin to thank God kung unsay maayo nga nakita sa ilaha. Then, ay siya ni correct. Pero lahi ang anak sa yawa, nga naman, or anak gikan sa linyada ni Adam, kay nga naman, dili na sila mo tanaw sa imuhang maayo kung dili correct diretso. Oh. Mao na ibantayan ninyo. Kung kakita kadayon sa mali dayon sa imuhang bana o asawa, dili na gikan sa Ginoo kanang magsige ra kag yaw-yaw sa iyang mali ba. Mao na ibantayan na ninyo. So, like for example, no, kung naa jud ang Holy Spirit sa imo, dili man nato sarad-an natong mata sa mga dili maayo nga ginahimo sa ato ang mga brethren. Dili nato nasarad-an. Pero magsugod ta dapat og tan-aw sa matag usa sa mga maayo nga nahimo niya. Oh. For example, no, kung naamay sa inyo ang ngilad og batasan gyapon, kanang tan-aw nimo sa imo ang asawa, puro na lang mali niya, dili dapat ingon ana. Ang tinuod nga anak di ay sa Ginoo, tan-awon sa nimog una
ang nahimo niya nga maayo. Before ka mo pinpoint sa mali niya nga nahimo. Kay kadaghanan sa atoa, puro ra mali ang makita nato. And dili nato makuan ba, dili nato ma-affirm kung unsa may nahimo nga maayo. Nakuha nato. So kana dapat ang ma-practice nato nga no. Kung sa corporate pa ni no nga gina-share sa ako ang manager sa hotel nga amigo. Ana siya nga sa corporate ang style ni Jesus Christ is burger approach. Unsa nang burger approach? 'Di ba ang hamburger na itinapay sa taas, na itinapay sa baba. Tama? Tapos naay karne sa tunga. Oh, mo na gitawag nga burger approach. Unsaon pag-approach ana? Una, ang tinapay, ang humok. Oy, maayo kayo. Mao ni ang mga maayo nimo nga gihimo. Tapos pag human nimo nga sulti sa mga maayo nga nahimo, hayha nimo igawas ang karne, diha na nimo igawas ang imong koreksyon. Kasi ana, kita kasi mong asawa, na siya, for example, bana nimo. Sige na kagyaw-yaw. Unya, naalay gamay nga mali niya, sige na kagyaw-yaw sa iyang mali. Pwede ba nimo isulti sa imong bana nga, Richard, no, salamat kayo sa imong kinabuhi. Kay ikaw jud ang naga-provide food sa amo Pero karon ako lang takasultian nga nasobrahan na nimog tulog og kaon, ako takang sultian, warningan gamay. Ana dapat dili na nimo pwede ingnon nga taka na yung kaon ba? Dugay pagkamata. Wala ka, dili na siya effective, dili na siya strategy sa anak sa Ginoo, kanang spiritual man. Kay si Paul, nagsugod sa siya affirm, kaya siya nag-rebuke. Siguro ka na nga style, kung ingon na ang style ni Jane kay Richard, no, mas mahanay ang atmosphere sa balay. Siyempre, musuko ba si Richard Pod nga mo gusto? Salamat jud kayo, Richard. Grabe kay kaka supportive. Grabe na affirm na ako ang imong paningkamot ba. Na-enjoy nimo ang blessing ni Lord sa imo ha. Yatagan kag kaalam sa Ginoo nga mo repair og cellphone, ana siya no. Then ganahan kay ko sa imo ha, no. Kuan jud kay ka. Pero nagpugong-pugong na gud si ang iyang asawa gud na siya gusto igawas na gud ana pero sugdan sa jud nimo og maayo. Kay kung mo diretso dayon ka og ratsada diha sa burger niya katong pati niya, mo react jud na tingala ka na po'y gira sa kuan na pod basilan og sa Sambuanga siguro no nga gira no. So kana dapat ang style di ay nato as spirit filled nga tao. Dili ta carnal ba nga namana nato kay Adam. Kay dito ang batasan nga namana kay Adam is always sila mo tan-aw sa evil side sa isa ka tao. Dili sila mo tan-aw sa mga good side sa tao. Bantayan nato na. Amen? Kung na may kulang inyong mga anak, sugdan nimo sa maayo. No. Anak, kanahan kay ko ba sa imo Katong kanang bata-bata pa ka, ganahan kay ko sa imo kay matabangonon kay ka dinhi sa balay no. Grabe jud, ma-bless jud ko sa imo Maayo jud kay ka mo limpyo, maayo ka. Pero i-remind lang ti ka karon nak ba? Oh. Murag di na makakahipos sa imong higdaanan. Ayan. Di na jud po ka makahugas sa balay. Ug taas na jud kay ka sa imong duta. Taas na kay ka sa imong games ano no. Ako ta kang i-correct ana kay dili na jud na siya maayo. Ano? Dili nga. Yeah, ano
Mumata na mo mukaon. Tuwara. Tara mo kaon. May mga batasan. Usog kay mo mo yani, ingana. Tuwara. Tuwara mo si mama, oh. Nakakita ko ana sa Facebook, gamay pa ang bata. Gitawag niya sa mama. Yaw-yaw man niya. Lan! Ano siya nga na ba nga? Unsa na pod? Anang yang mama unya murag 2 years old pa lang bata, 3 years old pa lang bata. Taka ra kag yaw-yaw diha. Anang yang ang bata ba gamay pang bata, ha? Murag 3 years old pa lang bata. Taka ra kag yaw-yaw. Ba nga na yang kon ba. Unsa? Duslako na ko imong baba ron. Ana bang iyang mama pod. Ana ko ba nga unsa man di ang problema ato? Ang bata ni tubo na nga puro lang yaw-yaw. Puro lang negative. Puro lang negative. Sukol na no ang gining ang bata. Negative po nang iyang manasulti. Naglagot na siya, magkaon na siya pan. Yaw-yaw naman iyang mama. So, same sa ito sa inyong pag-approach sa disciple, sa inyong trabaho, ayaw jud mo kalimot og ipakita pod ang good side nga nahimo sa matag usa. Amen. In verse 5, that in everything you are enriched in him, in all speech and all knowledge. So knowledge in the word of God. Nga kit kamo tanan ma-enrich in him, in knowledge in the word of God, and niya na siya in all speech, ability nga express ka na inyong knowledge. Ako ang prayer, grace and peace nga naa sa inyo at the same time nga na siya diha, that in everything you were enriched in knowledge, in you were enriched in him, sa inyong kaalam sa iyaha, and at the same time sa inyong ability nga mo share bahin niya. Mo na yung ginapasabot ni Paul. Even as the testimony concerning Christ was confirmed in you. Yan na siya. Naayod siya nadunggan nga they have testimony concerning Christ. And yan na siya diha. Ang result is they're not lacking any gift. So that you are not lacking in any gift. Yan na siya diha. Awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ. Tanawon ninyo, kining Church of Corinth, babes pa ni sila ba, dili pa ni sila ka-mature. Pero na sila, nag-operate na sila sa mga spiritual gifts. Pasabot nga, ang spiritual gift do not constitute spirituality. Pasabot nga, ang mga gift of healing, preaching, teaching, encouraging, giving, dili day na siya magbase sa imong maturity. Gift na siya, walay pili ang Ginoo. So maski bago pa lang ka na born again, kung atagan ka og gift of healing ni Lord, sama ani nila, nag-operate na sila sa mga giftings nila. Pero immature pa kini nga church. Sa ato pa, maski bago pa lang ka na born again, pwede day kahatagan ni Lord og gift og healing, gift nga mo deliver sa mga demon possessed. Ako tong una makita kana nga gift ang gihatag sa kuan ni Lord, mo encourage. Maski di pagod ko kuswito sa pulong sa Ginoo, pero mo encourage, maka-encourage na ko. So gihatagan pa ko ni Lord tong una og kanang gift of healing. Nga tingala ka na kay prayan, mahil pod nga na So gift di na siya. Dili na siya magmatter sa imong maturity. No? Makita ninyo, maski dili pa kay ngun ana kahamtong, maski na apa kay nga ginahimo nga makasasala, kung nahatagan ka og gift ni Lord ana, hatagan jud ka gift ni Lord. Kay for example si Samson, di ba? Naaman siya yung mga struggle sa babae. Pero nga man nga gihatagan siya gift sa Ginoo nga kaya man na niya patyon ang 3,000 ka kwan. Jobon lang iyang gamiton, 3,000 ka kalaban,
Pinaagi lang sa Job. So, na siya gift. So, pwede ta mo operate ana nga gift maski dili pa ka mature or carnal pa ka. Amen. Same ani sa Corinth. Nana sila yung mga gifting nga dili pa nga naka-mature. In verse 8, who will also conform you to the end, blameless in the day of the Lord Jesus Christ. So, it is the Lord ang mag-confirm sa ato to the end. Kung blameless ba ta o dili. Si Lord rajud ang mo confirm sa ato anak. In verse 9, God is faithful through whom you were called into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. So makita nato nga dire sa verse 4 to 9, puro affirmation. Giingon niya nga amo no, operate na mo sa inyo ang gifting, naana ang kuan sa inyo ang mga gift, no, naamoy mga testimony na ana si Paul. Wala ni siya gipalamian kundi ni sulti lang siya tinuod. Ako ano niyo? Then, pag abot diri sa verse 10, o sugod na si Paul. Sugod na ang sonata ni Paul. Yan na siya diya, no? So, now I exhort you, brethren, yan na siya diya, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all agree and that there be no divisions among you, but that you be made complete in the same mind and the same judgment. Gaingon siya diri nga wala mo ga-agree nanay disunity nanay siya diya. And makita nato nga ang will jud sa Ginoo is wala jud division dapat sa church, and all dapat mag-agree. Si Paul wala siya nagsulat sa Corinth nga ilab ninyo ang mga unbelievers. But, ang iyang sulat is ilab ang brethren. May-unite sila ba? So, dali lang baya na to malab, no? Ang mga wala na to makita. No. Oy, kamusta mo diha? Hello. Mga no? Kanang mga lagyo ba? Dali lang yun na sila ilab. Pero kanang mga kauban na to pirmi, sa meeting, din sa balay, kauban nimo permanente nga disciple nimo, diha man na nimo makita ang mga batasan sa matag usa. Mao ni gi-address ni Paul. Kano mong mga brethren ba nga magsigig uban? No. Diha jud ni matest ang tong spirituality kung ma-apply nato ni ang paglab sa matag usa. Then that there be no division and perfectly joined together in the same mind or one opinion. No? Kailangan wala dapat division, the same time perfectly joined together in the same mind or one opinion. Dapat ni makita sa church. Ga-agree ta ba nga si Jesucristo ang nakaluwas sa tuwa? Nag-agree ta ba nga ang desire ni Lord is mo produce tag quality nga disciple? Nag-agree ta ba nga tudluan ni sila tanan sa mga gitudlo ni Jesus Christ? And nag-agree ta nga mo restore og pamilya? Dapat ingon ana ka kung naa ka sa church. Nakuha na to. In verse 11, for I have been informed concerning you, my brethren, tugod na, by Chloe's people, that there are quarrels among you. Oh. Naingnan ko sa mga disciple o Chloe's people nga naay mga away ninyo. Naay dili ninyo pagkasinabtanay. Nanay division sa inyo ha. So makita ninyo, tama ang approach aning nagsumbong kay Paul. Ngano man, wala man gibakbite
wala man gibakbite no sa ni Chloe's people ang kaning nagsumbong ang mga tao dito sa Corinth, wala niya gibakbite no. Ano man, tanawon ninyo, gwapo kayo ngiyang approach, which is dapat masabtan ni sa matag usa sa inyo Ngano man, si Paul manggod ang nag-establish sa church sa Corinth. Siya ang spiritual nga leader. Ang backbite is kamo-kamo ray naglibakay diha ba? Gahimo ka og kanang negative sa ilaha, unsay ginasulti nimo sa ilaha is ginasumbong nimo sa imuhang mga fellow lang nga dili makatabang sa problema. Ang gwapo aning nga dapat nato masagtan, kung naay problema under you, isumbong dapat nimo sa inyong spiritual nga parents. Nakuha ninyo? Gimodel dinhi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 11, I have been informed. Kinsa ang gi-inform? Ang ilang spiritual head. Nakuha ninyo? Kung naay problema, for example, naay problema sa Team Ulas, dili pwede nga kana nga problema is sa inyo alang diha nga, for example, naay problema sa leadership sa Team Ulas. Dili na yun na pwede nga kamo-kamo lang diha ang galibakay sa inyo ang leader. Nakuha ninyo? Ako'y problema niya akong leader ba, Brad? Kung saan na to ni? Ang protocol dapat nimo dadon ninyo sa amoa. Nganuman kami man ang gigamit sa Ginoo nga mo establish ani nga church sa DCIM. Sama ani nga gihimo kay Paul. Si Paul ang establish sa church sa Corinth. Na may division, na may quarreling sa baba. Ang gihimo sa tao ni Chloe's people nga na siya diya, gisulatan nila si Paul. Mo ni naitabo na karon dinhi sa Corinth. Nakuha ninyo? Mo to nga pagsulat ni Chloe dito kay Paul, mo ni yang i-address. So dili dapat nimo ang mga kauban or under you dito ka magsumbong, mag-pour out. Dili ka dapat dito sa baba mag-pour out. Kung dili dito ka sa spiritual leader nga gi-appoint ni Lord nga mag-oversee ani nga church. Klaro? So mao jud ni ang example para sa to ang i-follow nato. Sumbong ninyo dito sa man of God nga naay authority over you. No? Magtingala ka na. May problema imo ang mga kauban diha sa Agdao, Belisario, sa diri sa Mintal, sa Ulas. Kung naay problema niya, kamo ray gatabi diha. Magtingala ka. Dako na pud na nga problema. Ingon man gud ni kuan mo ana po ni isa. Dili ako mo ana po tong isa. Mo ana po ni isa. Di ba ikaw nagsulti ato? Mo ana siya. Tapos isa na pod ani ana, wala jud na. No, dili jud na makuanan, masolusyonan ang inyong problema. Magtingala ka, balik-balik na pod na. Sunod na pod lahi na pod. No, ano. So you need to acknowledge nga na mga man of God nga gi-entrust pod sa to. Amen. Dili nga nakontrolon mo pero gina-follow nato ni nga pattern ba nga ginahimo dito sa early church. Pero yang gingon diri no. Diri sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12. Now I mean this. Diba niya na siya sa verse 11 na quarreling sa inyo Now I mean this, that each of you is saying, I am of Paul,
and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Kay di ay dito sa Corinth, no? They began to divide themselves according to the leaders na ila gi-follow. Oh. Mao di ini ang division sa church. Kay niya naman ang mga taga Corinth, no? Nga ang leader man ako si Paul. Ang leader man po na ako si Sipas, niya na po ning isa ka paksyon. Murag na ba? Ang leader man ako si Juan. Ang leader man ako si Cariloy. Ya sa ulas. Ang leader po na ako dili sa Agdaw si Bert. I am of Cariloid. I am of Bert. I am of Jethro. Anak ba? Oh. Mao ni ang naitabo dinhi sa sa Corinth nga gina-address karon ni Paul. Oh. Leader man ako ni siya. Oh. Siya man ako leader. Anak. Mao ni danger karon kung inguna na ang inyong batasan. Yes, na ay mga leaders above you. Pero dili dapat mo ma-attach sa mga leaders nga naa sa inyo ang nag-interest sa inyo. Dili mo pwede mo follow anang inyong leader. Ang inyo ang i-follow is si Christ. Mo ni nagka-problema sila dinhi. Kaya nga naman, kung naay problema inyong leader diha, for example, naay problema ang leader sa ulas, naay problema sa Agdaw, unya maura ilang gina-follow. Wala na, tumbling na mo tanan kung kana inyong gina-follow. Mo na magsige migingon, ayaw mo tanaw ana nila. Yes, gin-trust lang sa inyo ha, para mo encourage sa inyo ha, mo guide sa inyo ha, para mapadol mo sa Ginoo. Pero kung kanang leader ninyo, mao na inyong ginatanaw, wala mo. Impas mo. No? Masinsilyo mo tanan, bulag-bulag jud mo. Wala magsige miingon, i-follow ninyo ang Ginoo. Naa nang Holy Spirit sa inyo ha. Yes, naamoy mga leader sa inyo ha. Pero dili ninyo pwede ibutang ang inyong kinabuhi nga naatat sa ilaha. Even sa mua. Oh. Mo na nga the moment nga ikaw mismo imuha nang gina-draw ang people nga mo follow sa imuha. Ako man ang inyong leader. Oh, na po ng isa. Ako man ang inyong leader mo na wala mo ga-submit na sa kuha. O niya, kung kontrolo na nimo, nya nisipyat ka, tumbling na sila tanan. Kung naay makita nga mali sa imo unya ikaw utro man pud ka nga gina-process. Unya feeling nimo ikaw na leader jud nila nga murag perfect niya na. So dili na siya mao. I-usher nimo sila sa Ginoo. Ikaw pud nga ga-follow. Dito ka mo follow sa Ginoo. Kung naa siya gi-follow nga batasan sa Ginoo, tan-awon nimo ang iyang faith. Imitate my faith. Yan naman siya sa Bible. So, sa ilahang problema sa imong mga leader, giunsa nila pag-ampo, mo na yung imitate. Pero dili mo ma-attach dapat sa inyong mga leader. Dito mo ma-attach sa Ginoo. Amen? Mo na ang gi-address ni Paul. Mo na ang first nga manifestation sa carnal nga Kristiyano, kanang lawas nun, dili siya guided sa Holy Spirit. They want to connect people to themselves. Gusto nila siya ang i-follow sa mga people, dili ng Ginoo. Mo na problema na. Mo na gi-address yun ni Paul. Nakuha ninyo? They are of Christ. Dapat, dili. Yan na siya diya. I am of Paul. I am of Apollos. I am of Cephas. No, dili dapat ingon na. I am of Christ. Ang Ginoo akong ginapalo diri. Unsa ang pagpalo sa imo og tinuod nga forgiveness. Kundi nag-away sila mag-asawa. Oh, unya dili ka pasaylo ang bana. Di po ka pasaylo ang asawa, magkinaratihay pa mo. So pagpalo sa imo anak. Pero ipa-follow nimo kay Jesus Christ. Giluwaan na si Jesus Christ. Wala na retaliate. Oh. Gimak na si Jesus Christ, wala na ni malos. O kana imong ipalo. Safe jud ka na. Pinaka-safe jud ka nga imong ipapalo. Pero kung ikaw i-draw nimo people sa imo
Oh. Nya, gusto nimo i-follow kanila, may tabuan na. Tanaw sila sa imo ha, di yun na mudugay. Mo nga dili dapat nato na awaton nga naman mao na ni gi-address ni Paul. Amen. Sa church sa Corinth. Then iyang gingon diha sa verse 13, kay na may division, nanay quarreling. Has Christ been divided? Ang Ginoo ba na divide? Paul was not crucified for you? Or was he? Or you baptized in the name of Paul? Oh. So one body ra ta dapat, tama, dili ta dapat nagbulag-bulag. And ang Paul, ang desire jud ni Paul is i-connect jud ang people sa Ginoo. Dili jud mo admire sa iyaha or sa leaders above them. That's why gina-break niya ni ang mindset no nga faction ba sa church. And dili niya gusto nga ma-attach ang mga people sa iya, but ma-attach ang people sa Ginoo. Mao gani na no nga yang gingon diri sa verse 14, I thank God nga na siya diha. I baptize none of you except Crispus and Gaius. Nga na siya diha. So that no one would say you were baptized in my name. Now I did baptize also the household of Stephanas. Beyond that, I do not know whether I baptize any other. So, muna, nga dapat, like for example, kita no, usay ba, ako inyo pilion nga babaptize sa inyo ha. Ay, si Pastor Wendell Ray mo baptize ako bantayan na ninyo. Mali na siya. Mali na. Dapat, you are being baptized in the name of Jesus Christ, not in the name of Pastor Wendell. Kay kung pilion ko ninyo nga ako'y mo baptize, mura mong ningon nga, i-baptize ni in the name of Pastor Wendell. Dili. Mas kikinsa dapat ang mo baptize, nga naman, mo water baptize, nga naman, because you are being baptized in the name of the Lord Jesus Christ, dili in the name of the church, in the name of the pastor nga ni baptize. Nakuha na ninyo? For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Yan na siya diya. In the cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void. Yan na siya diya. Wala ko, in layman's term, wala ko gitawag para i-attach sa ako ang mga tao through water baptism, yan na si Paul, but to preach the gospel. But to preach the good news. And ma-preach na ako ni not in human na cleverness, nga naman, and even sa pagkamaayo, pagka-bright na ako, nga na siya, kay mga tanawon ba yan ninyo? Si Paul, Bible scholar ba yan eh? Pero yang gingon diya, nga dili ni about human cleverness and eloquence sa speech, nga na siya. But, dili na ako ni ma-preach kung dili ko mag-trust sa Holy Spirit, mag-depend sa Holy Spirit. Kaya nga naman, when I trust sa akong pagka-bright, kung mag-trust ko sa ako ang cleverness, eloquence of speech, maayo ko mo storya, maayo kay ko mo balak-balak sa mga pulong, maboy jud, hindrance jud ko in sharing the good news. No? So, makita ninyo ang mga righteousness sa Pariseo, no? Hindrance ni in coming to Christ. Di yun nila madawat si Kristo nga man, clever, mga bright man. Mga maayo kay memorize sa scripture. Dili na siya ingon ana. So, in verse 18, for the word of the cross is foolishness, na siya diya, to those who are perishing.
So yan mo diri. For the word of the cross, ang message daw sa cross, no, is foolishness to those who are perishing. Foolishness, folly daw ni sa mga tao nga clever. Nang nasubrahan ka bright ba? Mga sarili isip kanang kuan ba kanang mga pagka kanang kasalig lang sa ilang sarili ba? Kana. Foolishness daw ang message sa cross. So, kabalo man ta nga ang message sa cross, it's not about only forgiveness sa sin. Tama? Forgiveness sa sin, tanawon ninyo, basahon ninyo sa... But, of course, no, tanawon ninyo, the message of the cross is not about forgiveness lang sa sin, but tanawon ninyo sa Romans 6:6, iyang yun diya, that our old mind was crucified with Him and dying in sin. Yan na siya diya sa Romans 6:6. So, ang message sa cross is forgiveness sa sin, and ang old mind na to, ang mind na to, na crucify, namatay siya with Him sa sin. That's why ang power sa sin wala na sa tuwa, which is na-discuss na to 2 Sundays before, no? Nga we are dead to sin and alive in Christ. Mama na itong topic. Kanang mensahe sa cross. Namatay na ta sa sala. So wala na joy power ang sala sa imo kay nga naman. Pinsa pagoy suguonon kung patay na ka. We are dead to sin. So powerless nang sin sa imo kay we are dead to sin. Mo na message sa cross. Dili na masabtan sa mga bright. Foolishness daw ang message sa cross sa mga bright. Then nun sa pay message sa cross, Romans 8:13, that we might put to death the deed of our body. Yang yun sa Romans 8:13, for if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit, you are putting to death the deeds of the body, you will live. Mao na yung mensahe sa cross. Ilang namatay ka sa sala, then you are putting to death ang gusto sa imong lawas. Nga naman, ang gusto naman sa Ginoo ang imuhang ginatuman. Kana ang dili masabtan sa mga bright, sa mga clever and wise sa kalibutan. Then, basahon ninyo ang word of the cross sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, tama? Pero niya na siya diya sa verse 18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So there is a 1 Corinthians chapter 2 verse 45, 4 to 5, na diya ang power of God. Power of the Holy Spirit. Tama? And my message and my preachings were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. So, unsa man ang power ni Lord? Word of the cross and power sa Holy Spirit. Duha dapat. Dili pwede nga isa lang. Dili pwede isa lang ang power ni God sa verse 18. Unsa dapat? Word of the cross and power sa Holy Spirit. Kaya ang uban, maayo mo storya sa Bible. But the problem is they don't have the power of the Holy Spirit. Walay, dili yun na siya complete nga power sa Ginoo. Napoy uban, nga power sa Holy Spirit ang ilang ginafokusan, wala na po ang scripture, wala na po ang word, wala na po ang word sa cross. So, powerless gyapon sila, ano man, ang sin pa man ang power sa ila. Kay ang Holy Spirit naman ang ilang gina-acknowledge. Wala sila namatay sa sin, and at the same time, wala po nila gina-crucify ang power ay ang flesh nato na gusto magpakasala. Kundili gaobera gyapon sila, so problema na siya. No nga dapat word of the cross and
power from the Holy Spirit, mao na siyang ginatawag nga power of God. Kuha na to sa 1 Romans 1 Corinthians chapter 1 niya na siya diya, verse 18. For us who are being saved, it is the power of God. So, ang power of God? Word of the cross and power of the Holy Spirit. Klaro, duha. Oh. Dili nga maayo ra kamo storya about sa cross. Wala ang power of the Holy Spirit. Unsaon pag-manifest sa life ni Lord sa imo kung di mo i-acknowledge ang power sa Holy Spirit? Unsaon nimo pag-apply sa imong kinabuhi ang message kung wala ang Holy Spirit power? So, klaro? Sanata. So, in verse 19, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise. Yan na siya diya. And the cleverness of the clever, I will set aside. Moni, ang word sa Isaiah 29:14. Gina-emphasize sa Ginoo diri nga God has no value for human cleverness. Para sa gingharian sa Ginoo og ang iyang mga kalihukan. Dili jud mo obra ang imong pagka bright dinhi sa kalibutan diha sa kangharian sa Ginoo. He will set aside human cleverness and i-destroy sa Ginoo tanan nga work made from human cleverness and human wisdom. O ganito nga ang mga masunog nga work pag-abot sa panahon are those made of hay and straw. Yan na siya diya sa Bible. Unsa man ni katong mga binuhat nato nga dili in accordance sa Ginoo. Ikaw lang ba? For example, tukod ka sa church, ikaw ra. Di yun na mo dugay. For example, nag-life group ka, ikaw ra. Mo ni mga hay and straw. Tingala ka mo wala. Tingala ka kanang basta walay guidance sa Holy Spirit. Human lang ba? Akin ni akong strategy. Pakauno na ako ni sila tanan. Akong strategy, librehon na ako ni sila tanan. Akong strategy, mauni siya. Imuha ng strategy. I-reject na ni Lord. Dapat, ang wisdom nagikan sa Ginoo, mo na ang imuhang gamiton. Ang power nga gikan sa Ginoo, mo na dapat imong saligan. Dili ang imong strength, dili imong human cleverness, eloquence of speech, dili yun na siya mao. Amen? That's why ikaduha nga si tawag ani characteristic sa carnal nga man o carnal nga Christian is they rely on human cleverness. Kung sa tong una nga characteristics of carnal nga Christian, they attract people to themselves, not to Christ. Ikaduha nga characteristics sa carnal nga man, they rely on human cleverness. Amen? Naba mo diha? Then verse 20, where is the wise man? Where is the scribe? Asa naman yung mga wise man? Asa naman yung mga Bible scholar? Where is the debater of this age? Kanong maayo mo debate? Niya na siya diya. Has not God made the foolish wisdom of the world? Niya na siya diya. So, yan ginaingon diya, God has made foolish wisdom of the head. Dili jud i-acknowledge ni Lord kanang mga wisdom. Pag-abot sa mga buluhaton sa langit, sa iyang gingharian, dili niya i-acknowledge ang wisdom sa kalibutan. Maski nag-doctorate pa tawon ka, maski nag-morning devotional pa ta everyday, kung once nga niadto na ka sa life group, once na niadto na ka sa isa ka tawo, kung ang imuhang ipairal ang wisdom sa kalibutan, dili ka mahimong successful. For example,
Nanay mga butang nga tawag ani kanang divine. No, kanang mga buluhaton sa Ginoo. Unya ipairal nimo ang imong pagka manager, pagka doktor, pagka abogado. Dili jud na mo kuan, like for example katong time nga aninaw nami kauban tong una dito sa isa ka sa bukid na nagkasakit, no? Asma, kamatsunon na. Nya layo man ang kuan, layo man ang ospital. So nami mga kauban nga nurse no nga sa ilang assessment maglisod na ni. Kay nga naman medical man sila. Ang ilang giadto didto and at the same time kabalo ka nga na ang power ni Lord nga mohatag jud siya og milagro the moment nga dili na pud available kining mga butang sa kalibutan mga ana. So sinitabo, instead na mapapanik we pray, we declare malusyan na pang yang airways ana. So sinitabo na heal nga walay tambal. No. Dili jud ka maka-operate sa mga butang sa Ginoo kung mag-manifest ka din nilang. Yes, effective ta sa mga butang sa kalibutan kanang human cleverness. Pero pag abot sa mga butang sa Ginoo, dili na i-reject na ni Lord. Kailangan nimo pagtuo sa iya. Kailangan nimo mag-depend sa Ginoo. Mo na nga asa mga Bible scholar, yan na siya asa mga wise man, mga doktor ba, unsa man mga wise man. No? Where's the scribe? Yan na siya kanong mga scholar sa Bible. Asa na itong mga maayo mo debate? Foolishness lang kining mga wisdom nato sa world. Mao ni ingon diya sa verse 20. For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God. God was pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. Niya na siya, no? No, the world through its wisdom did not come to know God. Mo na nga, it's hard. Lisod kayo pasabton kini mga bright sa kalibutan, sa mga butang mabutang sa situation sama sa mga ordinary nga people like us. For example, abogado, kanang bright ba sa kalibutan. For example, nakakay position sa government nga taas. No, dili man tanan abogado kay naamay mga pastor nga abogado. Naaman po yung mga kuan ba kanang po yung mga kauban nato nga mga abogado nga nadawat na nilang Ginoo. Ang point na ako diri kanang nasubraan ka wise ba sa kalibutan. Paglisod jud ni sila og dawat kang Kristo. Maglisod sila tuo sa mensahe kang Kristo. Ngano man dili nila gusto maparehas sa mga yano nga tao, mga humble nga tao sama nato nga nidawat kang Kristo. Sama na sa mga Parisiyo. Murag dili nila inaog ba ang ilang kaugalingon sa ground para dawaton ang Ginoo. Mo na nga lisod kay luwason kining mga clever and wise. Then iyang gingon diri. Tanawon ninyo sa verse 22. For indeed the Jews ask for signs and the Greeks search for wisdom. So tulo ka tawo, mga religious Jews, religious non-Jews, Greeks. Then tinuod nga disciple diri sa verse 23. No? Diri sa 24. Diri sa 24. So tanawon ninyo, for indeed the Jews ask for signs. No? Ang uban mangayo pag sign before sila motuo. Ang uban pod, no? Greek search for wisdom, human cleverness. Ano mga karnal, gusto ra mga signs, gusto ra pod ang uban, gusto ra pod sila mo study sa word. Mo ning Greeks. So, ang tinuod jud nga disciple, tuyo sila sa kang Kristo, nga na-crucify si Kristo para sa kaluwasan nato.
pasayloan sa atong sala, and wala na power ang sin sa ato. Mo na ang mga tinuod yun nga mga believers, true believers, which is dili yun ni masabtan sa mga religious Jews and religious mga Jews, no? Religious Jews and religious non-Jews, maglisod yun ni sila mo niya pasabot diri. Then tanawon ninyo diri sa verse 23, but which preach Christ crucified, niya na siya diha, to Jews as a stumbling block and to the Gentiles as foolishness. So makita nato no nga ang mga tinuod nga disciple gatuo jud sa crucified nga Christ. Pero sa mga Jews and sa mga Gentiles, na siya dira. Na siya dira. But we preach Christ crucified, to the Jews as stumbling block, na siya na. And to Gentiles as foolishness, na po dira. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ's power of God and the wisdom of God, na siya diha. Because in verse 25, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. So klaro kayo nga ang 100% wisdom sa man, sa tao, dinhi sa kalibutan, 1% pa lang na sa Ginoo nga foolishness daw niya. Sa ato pa, 1% sa Ginoo, wala pa gani kaabot no. 100% na sa wise sa tao. And kung tanawon nimo, same po, diyan na siya diya. And the weakness of God. Sa ito pa, with regard to strength, ang katapusan nimo nga strength, pinakakusganan nimo, pinaka-weakness pa na sa Ginoo. So wala asa man nimo ikumpara jud karon eh. Tanawon nimo. So wala pa nagsugod ang strength sa Ginoo and nasa strength sa tao. So sa earthly things, kailangan nato ang human cleverness. But when it comes to divine things, we need the strength and wisdom sa Ginoo. So dili gyud ay ka pwede mag-operate kung tawhanon lang ang imuhang ipairal, kalibutan-on ang imong pairal. That's why maski unsaon pag-strategize sa tao nga dili ma-align sa pagbuot sa Ginoo, dili gyud na may mong successful. Mo na kita always nato gina-acknowledge ang Holy Spirit, mag-meeting ta. Holy Spirit, ikaw dyan mo hanay, ani nga mo meeting. Holy Spirit, ikaw dyan mo hatag og the best nga venue. Holy Spirit, ikaw mag-provide sa tanan mo po ng lanon. Puro ta palaban sa Holy Spirit. Nga naman, kung ato-ato lang ni nga cleverness sa kalibutan, wala ay. Mga kwanta, i-reject ta ni Lord. Nakuha na to. Nga naman, buluhaton man niya atong ginahimo, dili man buluhaton sa tao. In verse 26, for consider your calling, brethren, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. So, niya na siya tanawa. Consider, look at around you. Niya na bang yung point ba? Dagan kaayog mga wise, mga wise, mga scholar, mga wise people on earth. Tanawa. Ano siya diya? Wala sa inyong simbahan. Bitaw no? Wala yun sa toa, sa simbahan. Ang mga, there were, for consider your calling, brethren, that there were not, tanawa, that there were not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble. So wala dyan mga nobleman, sa maning mga nobleman, kanang mga, kuan ba, mga naay, mga agi sa to ang nasod, nga mga tao. Naay, di ba? Naay ginakonek sa to aman nga mga judge nga naay agi sa ato ang nasod, pero di sila mudugay. Ngano man, dili gusto ang Ginoo og mo rely ka sa imong kabride. Gamitan na dinhi sa kalibutan, pero pag abot sa Ginoo, i-reject ka niya. Tingala ka, wala daw kay makita. Niya naman siya diri. Look at around you. Consider your calling. Brethren, there were not many wise according to flesh. Not many mighty. Wala po yung mga tanaw nila nga powerful sila. Kita ninyo, wala sa church
Dili nimo makita ng mga mighty sa ilang pananaw sa ilang sarili, kanang mga sikat nga mga politicians. Kanang tanaw nila is powerful sila. Wala yun. Tama? Oh. Not many noble. No? Wala yung kasimba diya sa tuwa nga tanaw nimo nga kini nga mga pamilya no nga kwan jud noble families. Not many mighty or walay mga capable and mighty and strong nga mga tao nga nadi sa church. Kana ganing mga adunahan kaayo tanang daghang kay kwarta. Powerful kaayo. Na ay mga pangalan nga mga tao. Oh. Nga recognize sa to ang nasod wala diri sa DCIM. Mo na nag-remind si Paul. Pero kinsa ang mga naa sa DCIM? Yang gingon sa verse 27. But God has chosen the foolish things. Oh, kanang mga maldito, kanang mga way mga pangalan sa nasod, kanang mga walay mga agi, kanang mga walay kanang dili kayo adunahan, kanang mga walay agi sa atong nasod, dili mga noble. Mo na mga naa sa DCIM ron, mo pagingon sa Biblia. I will use the foolish things, kanang mga gikan sa prisuhan, kanang mga dili ilado nga pamilya. Mo na ang naa sa simbahan ron. Ngano man i-reject di ay ni Lord kaning mga feeling bright. I-reject di ay ni Lord. Maski unsaon nimo gi-invite. Si unsaon nimo gi-invite ka ng mga dato kayo kwarta. Oh, invite na. Moadto ra nagkalit. Pwede ka maka-invite og mga politiko sa inyong simbahan. Sa Thanksgiving ra na nimo makitaan. Pero kung moingon ka mo apil og discipleship, di na mo dugay. Ngano man, mamigingon si Biblia. Ako ang gamiton. Kinsa may makita nimo simbahan, mga foolish things of the world to shame them. Tingala ka mo man ni nangahuman ni mga tawana. Wali ririk patay. O man nangahuman ni mga tawana, o man ni ka-eskwela ni mga tawana, pero ngano man ni sila ka well-versed ni sila. Ayo lagi sila mo share sa word. Ngano man, buluhaton man sa Ginoo, dili man ni buluhaton sa kalibutan. So ang Ginoo mohatag sa imong wisdom. Pero kanang imo ang abilidad sa kalibutan, kwarta nimo sa kalibutan, fame nimo sa kalibutan, strength nimo sa kalibutan, zero ra ni sa Ginoo. Ang gamiton nun niya, kinsa? Kita. Halos di gani ka mailan sa inyong barangay, no? Oh. Halos ilabay na gani ka sa inyong eskwelahan sa pagkabugo nimo tungo na sama nako. Kung naa pa siguro pinakatumoy nga litra sa section tungo na dito ko ilabay. Pero layo na jud kayo ang section A tungo na ba kay section A. Ako na naman kay sa J na siguro ko. Pero makita nimo ba nga ang Ginoo gigamit gyapon ko. Ano man, mo din ni magamiton niya kanang dili proud sa kalibutan, kung dili magsalig ka sa Ginoo. I will use the foolish things. Dili asa man ning mga wise, anang Ginoo. Oh. Tama? Mo gani na niya na siya daw. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. Tapos, ang sayang yun niya, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. Magtingala mo, si Paul, gihatagan siya og sakit. Diba, gipadadaan si Paul og thorn sa iyang flesh? Magtingala mo, sa tuwa, naiuban nga hatagan sila og thorn sa flesh. Ngano man, kay gusto ni Lord, dili ka mag-rely sa imuang sarili. Kay kung na kay gibati,
rest man ka sa Ginoo, mangayo kag tabang sa Ginoo, muna'y gusto ni Lord. I-reject man ka ni Lord kung dili ka magkuan, dili ka magdepend sa iya ha. Muna nga i-allow niya ang sakit para mo humble down ka sama ni Paul para magdepend ka sa Ginoo. Mo man niya ang gingon diya. Ano siya? God has chosen the weak. Oh, weak things. No? Palihog ko na ay naka-on og mic diya. Ah, niya ang gingon diya. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. Ngano man, ang grace man good ni Lord, ang strength ni Lord, mag-rest siya sa mga tao nga weak sa ilahang strength. So kung ikaw nga tao, salig ka sa imong ka-bright, salig ka sa imong strength, padadaan ka og sakit para mo humble down ka para mag-rest ang strength ni Lord. Oh, nakuha ninyo? Nasabtan na ninyo? Mo na nga dili ka dapat mahimong prideful sa Ginoo nga naman dili man kanya pwede magamit sa iyang gingarian. So ang way ni Lord is i-weak niya ang imong strength, padadaan ka og sakit. Oh, i-allow niya ang messenger of Satan moabot sa imo ha. Mao man ganiya, the messenger of Satan, I was given a thorn in my flesh. Oh. Then niya na siya in my weakness. Niya na siya, Lord, niya na si Paul. Take this cup of suffering. Ay kanang niya siya, tanggala kini nga sakit niya na si Paul. Then unsay gitubag ni Lord? My grace is sufficient. Sa asa? Sa imuha karon nga weakness. Dili makakuha ni Lord. Pero mag-humble down lang ka sa iya para ang iyang strength mag-rest sa imuha para magamit ka niya sa iyang gingarian. Kailangan ka mo respond, ana. Aba mo diya. Mo na nga wala kay kaba kung naadjud ka sa Ginoo. Ano man. Kung dili, kung kana, disiplinahon jud ka ni Lord. Mangita jud og way si Lord para mo humble down ka para ang iyang strength mag-rest sa imuha. Klaro? Dili na siya punishment ni Lord sa imuha. But, of course, maalaw for us na mahumble kay dili mosugot ang Ginoo sa iyang gingarian nga garboso ta. Cleverness, mighty, saban ang iyang gipangingon kaganyan, noble things. Samantong mga gipang-share pa nato kaganiya. Mighty, not many noble, not many rich in this world, not many clever, eloquent in speech, mga maayo mo. No? Itago ninyo gud sa ato ano. Kulbaan pag ganita ka nang naimo English, na English di astubangan. Ay kanang naibisita nga puti basos sana ko tabang yung tawag. Ngano man kaduha man ko nang bagsak tong una sa English 1. Unya karon kay mo ako pa istoryahon di ako strict nga English. Ni perti na akong Bisaya ah. Yung sao na ato ni ron. Ngayon yung tabang sa Ginoo Holy Spirit tabang ko. Ga worship pa lang ta atong Sunday. Sige na ko ingon sa Ginoo, Ginoo tabang jud kayo Lord. Holy Spirit Lord. Ikaw na mag-connect sa English Lord o Bisaya Lord. Gaana na ka ba? Habang ga worship pa kay kita kog duha ka puti. Sao na to ni. Yeah, perti na nimong i-prepare sa imong slides. Oh. May lang jud ang Holy Spirit. Grabe jud ang Holy Spirit ba no? Ga-prepare ka sa imong slides sa gulig nig English, sa gulig Bisaya. Ano. Makita na nimo at na sila mabasahan nga English, bahala na magyaw-yaw ka di ag Bisaya. Amen. Sa verse 27, tama no? Verse 28, and the base things of the world, sa tayang gigamit daw, but God has chosen the foolish things. Una, tama? Para i-shame ang wise. And gipili po sa Ginoo ang mga weak things. Kanang dili sila mo rely silang strength. Weak things. Ikatulo, the base things. Base. Mga zero ba? Kanang mga wa na ilhi. Why mga bilis sa tuwa sa kalibutan? Ha? Ano sila no?
the base things. Katong mga dili sikat, no? Katong mga dili sikat nga pamilya. Then iyang gingon no, mao ni magipang-anoint sa Ginoo. And gihatagan sila og understanding with the word. Makita ninyo ba no? Na ako'y kauban din sa balay, di ka ba lumubasa? Pero kabaro siya mo share sa gospel. Di ka ba lumubasa? Magsigirag paminaw. Kinsa may nanghatag ana niya karon og wisdom? Ang Ginoo. Ngano man, acknowledge mo ilang kanino, di ka ba lumubasa? Sayang ginahimo. Mo consolidate. Gamit niya cellphone, saan niya? I-voice record niya. Ayaw siya mang-invite. Di makabalo mo type. Maka-invite ra gyapon siya simbahan. Ngano man, ang Ginoo gatag sa iya og wisdom. Gamiton nako kining mga base. Kanang mga walang-wala. Kining mga foolish sa kalibutan. Kanang tan-aw sa kalibutan sa alot. Oh. Mao ni ang ako ang kauban sa balay. Sa alot nitong una sa kalibutan. Halos wa nay mo dawat ani niya. Pero karon ginahinay siya gamit sa Ginoo. Siya pa'y motambag na usahay sa mga dugay na diya sa Ginoo. Then iyang gingon diya, I will use the base things of the world and the despised niya na siya, and the despised God has chosen. Kining mga kuha na ba? Insignificant na ba? Kanang mga wala na'y pulos ba? Mao na ginapangpili ni Lord. Mao na nga bless kay ka karon. Dili man ka bright tong una pag-eskwela nimo. Pero pastoryahon ka karon. I-compare ka karon sa mga abogado ug mga doktor. Mas daghan pa ka naibaw-an bahin sa Ginoo. Ngano man gi-reveal ni Lord ni sa mga humble. Gi-reveal ni Lord ni sa mga base. Wala insignificant murag mga way pulos pero pastoryahan pampuan ang mga wise sa kalibutan. Magtinudluay panganig ampuan ang mga wise sa kalibutan. Oh. Okay, let us pray. Pwede ba ikaw ang mulid sa prayer? Mo ana ka ayaw jud ko binangi diya mo ana. Niya mga kuana ni wise sa kalibutan. Oh. Pero paampuan karon kining mga base. Oh, amo ang kauban sa balay. Ay naman po. Salamat Lord sa sun. Mo ana siya. Grabe pati sun pasalamatan. Asa ka ana ka kasing-kasing. Bitaw no? Salamat Lord sa sun. Mo ana siya. Oh, so, pasalamat siguro siya sa sun kay para maughan yang labada. Salamat Lord sa pagkaon. Thank you kayo. Sincere by heart. Kung pa-istoryahon ni mo kining mga wise sa kalibutan wa jud ay magtinukluray. Ampo pa lang gani no. Nya magtingala sila. Yung sana nimo pag-pray. Mo na sila. Nya ma-shame ang wise. So unsayang gingon diya? The things that are not, so that he may nullify the things that are. So tanawon ninyo, in-nullify sa Ginoo, i-consider ni Lord nga insignificant o wala ga exist kining mga people nga feeling nila din sa kalibutan sila ang sikat. Umayang gingon, so that he may nullify the things that are. But sabot nga, he will overthrow the existing order in the world where the rich
mighty, wise, noble, ma-exalt. Sa gingarihan sa Ginoo, wala jud na siya. I-overthrow na niya kanang mga pagka-bright nato. Madili jud mo kanang dili niyo mo ma-intimidate kaning mga bright sa kalibutan. Ngano man, maglisod na sila sabot sa mga butang sa Ginoo. Dili mo ma-intimidate kaning mga dato sa kalibutan. Ngano man, di na sila kasulod sa mga butang sa Ginoo. Kay kining mga foolish, mga base, mga weak, mao ni ang mga hatagan og revelation ni Lord. Ang worst pa kayo, ang mga dato, ang mga rich, ang mga wise, siyempre naman sila kwarta. Mamalit og luti. Na may kwarta, tukod silang dakong simbahan. Sila pa'y mupili sa ilang gusto nga pastor. Nagtuo kog approve ni sa Ginoo dili. Yes, dako nang imong simbahan, unya tanan pud ka simba, puro ra pud nilang kailang nga mga dato para ni sa mga bright, ana. No. Magtuo ka nga hatagan ka na i-accept na ni Lord, no. Magtingala ka, dili gyapon ka magkaroon og revelation ngano man. Di ba? Niya na siya diha. Dili yun na i-exalt ni Lord kana nga church nga karnal kanang ilang cleverness, eloquence of speech, kadato nila mao na ang ga-operate diha, dili sa mga humble, sa mga weak in strength kanang mag-depend sa Ginoo, diha jud ka magkaroon og revelation ni Lord. Amen. He chose the weak and the foolish. Because why? Because they lean on God. Then, in verse 29, yan na siya diya. So that no man may boast before God. Mao ni ultimate purpose. Para kita daw, dili ta makapanghinambog diha sa Ginoo. Mao gani sa mua, every time na mo ingon sa mua nga, wa po kay mo ang na-share. Ang Ginoo ra jud ni hatag ana. Giunsa man na ninyo ang mga leaders diya inahinay lagi nagkabago. Ang Ginoo ra na. Wala may amo diha. Igo ra mi gisugo. So ang purpose di ani kita gigamit sa Ginoo, yatagan tag mga revelation. Kita ang giintriguhan sa iyang mga true richness, revelation sa iyang word, revelation of who He is, anointing sa Holy Spirit. Ngano man para magdependa sa iya and wala tay lang ikapanghambog. Always ang name ni Lord mag-glorify. So God's doing in verse 30, by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, and sanctification. Sa ato pa, ang Ginoo ang atong wisdom, ang Ginoo ang ato ang righteousness, ang Ginoo ang set apart sa toa from darkness to light, and ang Ginoo pod si Jesucristo ang nangtubos sa toa. Oh. Iyan ni tanan walay atoa. Amen. In verse 31, no, ang word sa Ginoo na fulfill. Asa man, so that just as it is written, let him who boast in the Lord. Pasabot nga, we boast in the Lord. Wala tay kapangambog, di ara jud sa Ginoo, Lord, imuha ni tanan. Ang Ginoo ni, even among balay, even kini nga church, ang Ginoo jud ni. Oh. Mao na nga, dili nako ba maatim nga mo tindog dayon dito sa tubangan nga dili nako i-offer kini nga church sa Ginoo. And para mabutang kana nga posisyon nga ako jud ning ginasurrender tanan sa Ginoo. Ako adyo nang ludhan kada sa diri pa lang sa balay. Sugod na ko ang nagluhod. Lord, imuha ni nga church ha.
unsa man ang imong ipashare diha, i-allow ang ako ang mind, Lord, nga makonect, ang akong spirit, Lord, nga makonect sa imong gusto. Pag abot dito sa church, pag worship nato, ako ang ibalik i-offer kay Lord. Lord, imuha ni nga church, walay ako diri. Tabangi ko sa akong isulti. Ludhan jud na ako na sa tubangan. Lisod kay mo adto sa tubangan nga murag moak ka sa imong human cleverness, human strength. Mo na nga surrender na ako na kay Lord before ko mustorya dito sa tubangan kay wala ko ilang ikapangambog ani ang Ginoo ra jud. Ang Holy Spirit ra jud. Mo may fulfillment dapat sa scripture. Nga yang ida, so that as it is written, let him who boast in the Lord. Not in our cleverness, not in our wealth, not in our family, not in our position, not in our strength, but in the Lord alone. Mo ni ang mark of a true spiritual nga Christian. Amen? Let us pray. Heavenly Father, we thank you and we praise you. Salamat, Ginoo, for your word today. Help us to apply it in our lives. In Jesus' name. Amen.